O Ama namin na nasa langit, muli nag-aaral po kami ng iyong mga katwiran. Nawa po buksan po ang aming mga puso at isipan upang ang lahat ng mga salita ay tumimo sa aming mga puso at isipan. At ito po ang lakaran namin at sa aming mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Dagdagan mo nga po kami ng karunungan, kalaman, upang ang iyong mga salita ang siyang magsilbi sa amin, magbibigay sa amin ng katatagan sa aming mga pananalig at pagkalugod sa iyo. Salamat po Panginoon, ang lahat ng iti aming niling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa ating paglilingkod at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon naman po ay pag-aaralan po natin ang ukol sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kailangan nating pag-aralan ang ating Panginoong Hesukristo? Ang sambahayan ng Diyos kay Kristo Jesus ay naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay sinugo ng Diyos upang iligtas ang lahat ng mga tao. Ang ating Panginoong Hesukristo ay dapat ipangaral sa buong sanlibutan. Ito ang pahayag ng Biblia at dapat malaman at maunawaan ng lahat ng tao ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang sinasabi sa Marcos 16:15 at 16, ito ang pahayag. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang mabalita. Ang pahayag na ito ipinagpauna na ng ating Panginoon at sabi niya, habang kayo ay humahayo, habang kayo ay naglalakad, habang kayo naglalakbay, habang kayo kung saan man kayo ay naroroon, ipahayag ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo o ang mga magandang balita na nagbibigay katwiran tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 16, ang sabi niya, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Maliwanag po ang mga pahayag na ito ng Biblia kung paano ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Ang sabi niya, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas sa makatwid. Ang tao ay magkakaroon ng pananalig at pananampalataya sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, ang mabuting balita ay dapat po nating ipahayag sa buong sanlibutan. Ang sabi nga niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Meron kapamaraanan upang ang tao ay maligtas, ang tinatawag na bautismo at ang tinatawag na pananalig at pananampalataya. At kailangan ang salita ng Diyos ay makarating sa isang tao upang ang tao naman ay sumampalataya. At ito ang isang dahilan kaya dapat nating ipangaral ang banal na kasulatan o Biblia at ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ginawa niya sa atin ay isang bagay na walang makagagawa nito. Kahit na tayo o tayo'y makasalanan, ay inaari niya tayo na kaibigan o lingkod niya kahit na tayo ay makasalanan sapagkat tayo'y tinubos na ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, ito ay ginawa ng Diyos sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang ating Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Gawa 2:36. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Amen. Ang ating Panginoon ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ito po ay isang mga pinag-uusapan kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay ginawa na Panginoon at Kristo upang iligtas ang sanlibutan. At sabi nga ng Biblia sa 4:12 ng Gawa, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sa ating Panginoong Hesus lamang. Kaya nga po siya ginawa ng ating Panginoon na Panginoon at Kristo, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas.
Sa mga tweet, iisa lamang ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa buong mundo, ang pangalang Jesus. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Nais ng ating Panginoon na tayo ay huwag mapahamak, sapagkat ang tunay na layunin ng Diyos ay iligtas ang lahat ng tao sa kanyang mga kasalanan. Kaya't ang salita ng Diyos ay dapat nating iparating sa lahat o sa buong mundo. Ang Panginoong Jesus, ang ibalita natin na siya ang tagapagligtas, ang sinugo ng Diyos upang maging kasama natin bilang tagapagligtas ng lahat ng bawat isa sa atin. Siya lamang ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin upang ang kanyang pangalan lamang ang dapat nating lapitan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Yan po ang salita ng Diyos na sana unawa ay ito'y makarating sa atin at ito'y sampalatayanan natin bilang mga taong Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Nawa, ang aral na ito ay magsilbi na aral sa bawat isa sa atin. Amen.